Pareho kaming may gusto sa iisang babae ng kapatid ko. Ang pangalan niya ay Chen Yomo. Mas matanda siya sa akin ng 6 na buwan. Medyo introvert ako, at bukod pa riyan, napaka-torpe kong magsalita. Tuwing nakikita ko siya, hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero marunong makipag-usap ang kapatid ko sa mga tao, patawanin sila, at pahangin sila. Napaka-sweet niya kaya lagi siyang natatawa kasama si Yomo. Kaya naman lagi kong iniisip na ang taong gusto ni Yomo ay ang kapatid ko. Nang taon ding iyon, natanggap ang kapatid ko sa unibersidad. Pero ang aming pinansyal na sitwasyon ay ganoon kaya nabubuhay kami sa suporta ng isa't isa. Hindi rin kami makabayad ng mga bayarin sa kolehiyo. Wala akong sapat na pera para sa aking pang-araw-araw na gastusin. Pagkatapos ay iminungkahi ng aking kapatid na magtrabaho ako sa minahan ng karbon para matustusan ang kanyang pag-aaral. Sabi niya, magkapatid kami. Kung matatapos ko ang aking pag-aaral, hindi ko hahayaang magkulang ang aking nakababatang kapatid sa hinaharap. Maganda ang sweldo sa minahan ng karbon, ngunit malaki ang panganib ng kamatayan araw-araw. Sa 4 na taong iyon, nasaksihan ko ang hindi mabilang na mga aksidente. Ang pinakamapanganib na insidente ay nangyari ilang araw na ang nakalilipas nang biglang gumuho ang buong minahan. Muntik na akong mailibing ng buhay. Mabuti na lang at nakaligtas ako, ngunit malubhang nasugatan ako. Tapos na. Pagkatapos noon, basta na lang inihagis ng may-ari ng minahan ang 20,000 yuan sa mukha ko at inakala niyang tapos na ang usapin. Pero hindi ko alam na pagkalipas lang ng ilang araw, mahuhulog ang kapatid ko sa kanyang bisikleta. Mababali ang kanyang binti at mangangailangan ng pera para sa pagpapagamot sa ospital. Walang pagdadalawang isip, inilipat ko sa kanya ang buong 20,000 yuan. Pagkatapos ay nagmadali akong umuwi. Wala akong ideya kung saang ospital siya naruroon. Hindi man lang niya sinasagot ang telepono. Kaya, napilitan akong pumunta kay Tia Hong, ang aming kapitbahay, para magtanong. Nagulat siyang sinabi, San Fan, sino ang nagsabi sa iyo na nasa ospital ang kapatid mo? Ngayon, matagal na siyang nasa ospital. Kaarawan ng kasintahan mo. Mag-host ang kapatid mo ng hapunan para sa kaarawan sa hotel sa kabilang kalye. Wala ang kapatid ko sa ospital. At bukod pa riyan, naroon din ang kasintahan niya. Tiningnan ako ni Tia Wang at sinabing, nako, napakamahal ng hotel sa loob. Aabot sa ilang libong rupees ang magagastos mo. Kagagraduate lang ng kapatid mo. Hindi pa nga siya nakakahanap ng trabaho. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang lahat ng perang ito. Kumulo ang dugo ko nang marinig ko ito. Lahat ng perang kinita ko sa 4 na taon na ito ay bunga ng aking dugo, pawis, at kaluluwa. Hindi pa ako nakakapasok sa ganito karangyang hotel sa buong buhay ko, at ang kapatid ko ay gumagastos ng libu-libong rupees para sa kanyang birthday party. Nagpapaparty siya, pero ang pinakamalaking sakit ay ang pagsisinungaling niya sa akin. Nag-alala ako sa kanya ng maraming taon, nag-aalala na baka wala siyang sapat na pagkain o damit na maisusuot. At ginamit niya ang dahilan ng pagpunta sa ospital para kumuha ng 20,000 rupees mula sa akin. Ang perang isinugol ko sa buhay ko. Hindi ko na ito matiis. Tumakbo ako diretso sa hotel na sinabi sa akin ni Tia Wang. Kumikinang ang buong hotel sa loob. Napakarangya ng lahat kaya't tila mas lalong miserable ang aking sira-sirang anyo. Pagkatapos, biglang natuon ang aking mga mata sa isang napakagandang mukha. Si Yomo iyon, 4 na taon. Sa unang pagkakataon mula noon, parang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Nakita rin ako ni Yomo. Agad siyang lumapit sa akin at sinabing, San Fan, mahina kong sabi, yun mo, matagal na panahon na. Sa una ay bakas sa mukha niya ang pagkagulat, ngunit sa sumunod na sandali ay napalitan ito ng galit. Sabi niya, nawala ka 4 na taon na ang nakalilipas ng walang sinasabi. Pagkatapos noon, paulit-ulit kitang tinatanong kung saan-saan. Pero nawala ka na parang nilamon ka ng lupa. 2 buwan na ang nakalilipas, sinabi sa akin ni Brother Jong na kasal ka na. Binabati kita. Napakabata mo pang ikinasal. Ngayong nakabalik ka na, sabihin mo sa asawa mo. Bakit hindi mo ito isinama? Maaari mo sanang nakilala ang lahat. May asawa na ako, pero sa loob ng 4 na taon na ito ay nagsusumikap ako sa minahan ng karbon. Saan nagmula ang kwentong ito ng kasal? Bago pa ako makapagpaliwanag, lumabas ang kapatid ko mula sa pribadong silid.
Mukhang nakaistilo siya sa isang suit at ako naman ay parang isang mahirap na manggagawa na nakasuot ng simpleng damit, kitang-kita ang pagkakaiba sa pagitan namin. Sandali, lumitaw ang takot sa kanyang mukha ngunit pagkatapos ay pinilit niyang ngumiti at lumapit sa akin. Shafan, kailan ka bumalik? Ngayon ang kaarawan ni Yomo. Nagdiriwang kami. Habang nag-uusap, patuloy siyang kumikislap sa akin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yomo, Yomo, hinihintay ka ng lahat sa loob. Pumunta ka, kakausapin ko si Xiao Fan ng mag-isa. Tiningnan ako ni Yomo na parang kakainin niya ako ng buhay. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob, at doon ko napagtanto na ang kasintahan ng kapatid ko ay si Yomo. Kumulo ang dugo ko sa galit. Agad kong tinanong, Hoy, hindi ka ba nasa ospital? Nahihiya ang kapatid ko, at sinabi, Xiao Kan, patawarin mo ako. Wala naman talagang nangyari sa akin. Nagsinungaling ako. Gusto ko lang magdaos ng magandang birthday party para kay Humo. Sabi niya ng may guilt na mukha, alam ko. Napakasipag mo magtrabaho. Hindi madaling kumita ng pera. Isipin mo na lang na hiniram ko sa iyo ang 20,000 na yan. Sumpa man. Ibabalik ko lahat. Tinanong ko pa nga siya ng buong tapang. Kung gayon, bakit mo sinabi kay Yomo na kasal na ako? Mga kasama, nagsimula na ang 2026. Pinapanood ko ang lahat ng laban sa app na ito. Kung saan makakakuha ka ng mga live update pati na rin ng kaalaman sa palakasan. May mga nakakatuwang giveaway ng mga premyong pera at mga gadget ng Apple na nagaganap ngayong IPL. Perpektong pagkakataon para sa pag-upgrade ng telepono at ang mga bagong manlalaro ay maaaring makakuha ng hanggang 70,000 rupees na bonus sa kanilang unang 4 na deposito. Promo lang. Gamitin ang code na ARROW100. Ang link ay nasa mga komento sa ibaba. Tingnan mo. Nanatiling tahimik ang kapatid ko ng ilang segundo. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabing, alam kong gusto mo rin si Yomo. Pero kailangan mong intindihin, ako ang mahal ni Yomo. At saka, lahat ng nangyari sa pagitan natin. Naiintindihan mo ba? Ang kanyang mga salita ay tumatagos sa aking puso. Nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib na parang may pumutol nito mula sa loob. Pagkaraan ng mahabang sandali, kinalma ko ang aking sarili at sinabing, wala akong interes na makinig sa iyong malaswang usapan. Sabihin mo lang sa akin, bakit mo ginawa ang maling kwentong ito tungkol sa aking kasal? Mahinahong sabi ng aking kapatid. Sabi niya, sa totoo lang, iba ang nangyari. Sinasabi ni Yomo na labis kang nagdusa nitong mga nakaraang taon. Kenny, isinugol ng kapatid mo ang buhay niya para sa edukasyon mo. Natatakot siyang patuloy kang magdusa ng ganito. Kaya sinabi niyang hindi siya makikipagrelasyon sa akin hanggat hindi kayo nagkakaayos at kasal. Kaya nagsinungaling ako sa kanya, sinasabing kasal na kayo. Sumagot ako, anong ibig mong sabihin? Nagtalik na kayo at hindi pa nga kayo opisyal na magkasintahan. Ganoon ba kadaling maging babae si Yomo? Tumawa ng mahina ang kapatid ko at sinabing, Hoy Shafan, mukhang hindi mo pa rin maintindihan ang mga babae. Sa totoo lang, lahat ng babae ay ganyan. Sa kaibuturan, gusto nila, pero sa unang tingin, nagkukunwari silang ayaw nila. At kapag nangyari na nga, ayaw nilang may makaalam. Maiintindihan mo rin kapag nagkaroon ka na ng kasintahan. At si Yomo, ganoon din siya. Kumikirot ang puso ko pagkatapos makinig sa kanya. Pagkatapos, dinala ako ng kapatid ko sa isang pribadong silid sa restoran. Nakaupo sa loob ang mga kaibigan niya sa kolehiyo. Malapit nang matapos ang hapunan nang pumasok ang waiter na may dalang trolley ng cake. May rosas sa ibabaw ng cake. May isang maliit na pulang kahon. Binuksan ito ng kapatid ko, at natigilan ako nang makita ang isang singsing na diamante sa loob. Kinuha niya ang singsing at pumunta sa harap ni Yomo at sinabing, Yomo, magiging girlfriend kita. Nag-ingay ang buong silid. Nagsimulang maghiyawan at magbiro ang lahat. Uminit ang kapaligiran. Nataranta si Yomo at sinabing, Hoy Yong, anong ginagawa mo? Nag-usap lang tayo tungkol sa hapunan. Bakit ka bumili ng napakamahal na bagay? Ibalik mo na. Hindi ko ito matatanggap. Dali-daling tumanggi si Yomo, ngunit tila isang pagkukunwari ito para sa akin. Nagtalik na silang dalawa, kaya bakit ito pagkukunwari ng pagkamahiyain? Bakit? Sabi ng kapatid ko, habang inaayos ang salamin niya, Yumo, wala akong lakas ng loob na sabihin sa iyo ang laman ng puso ko noon.
Dahil wala akong pera o lakas para mapasaya ka. Pero ngayong natapos ko na ang universidad, sigurado akong mapapasaya kita ng husto. At ngayong kasal na si Shao Fan, wala na akong kailangang ipag-alala. Yumo, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong ako ang bahala sa iyo. Tumingin sa akin si Yumo. Maraming masalimuot na emosyon sa mga mata niya. Sabi ng kapatid ko, anong problema, Fan? Huwag kang magsalita, kapatid ko siya. Siyempre, gugustuhin niyang maging ganoon din ako. Dapat kasama ko ang lalaking mahal ko. Hindi ba, Fan? Commendat siya sa akin. Gusto ko rin si Yomo. Pero hindi ko nga natapos ang high school. Anong klaseng lalaki ang katulad ko na karapat-dapat sa isang babaeng tulad ni Yomo? At higit pa riyan, nakitulog na siya sa kapatid ko. Pero, pareho pa rin silang nagtatanong kung ano ang masasabi ko. Nakakatawa talaga. Humigop ako ng ilang lagok ng alak ng sunod-sunod. Pagkatapos ay mahina kong sinabi, mabuting tao ang kapatid ko. Magiging masaya kayong dalawa. Ngumiti ang kapatid ko. Kaya, dapat akong magpasalamat sa inyong magagandang hangarin. Pagkatapos ay isinuot ni Yomo ang singsing na diamante sa harap ng lahat. Lasing na lasing ang kapatid ko ng gabing iyon. Iniuwi namin siya ni Yomo. Nakatira kami sa isang slum sa labas ng lungsod, kung saan dating nakatira rin si Yomo. Ngunit kalaunan, kumita ng malaki ang kanyang pamilya at lumipat sila. Matapos patulugin ang kapatid ko, umupo si Yomo sa gilid ng kama, pagod na pagod. Mahinang humihinga siya. Sabi ko, Yomo, gabi na. Ihahatid na kita pa uwi. Sumulyap sa akin si Yomo. Kailan ko sinabing aalis ako ngayong gabi? Ngayon, kasintahan na ako ng kapatid mo. Lasing siya. Hindi ba dapat ako ang mag-alaga sa kanya? Kapag lasing ka, hindi ka ba inaalagaan ng asawa mo? Napatawa ako ng mapait. Anong asawa? Wala nga akong kasintahan. Sabi niya, bakit ka tahimik? Mali ba ako? At kalimutan mo na ang pag-aalaga sa kanya. Kahit matulog ako kasama niya ngayon, normal lang iyon, di ba? Nagulat ako. Hindi ba kayo nagtalik na? Kung gayon bakit ang daming drama? Dahan-daang lumapit sa akin si Yomo. Ang kanyang magandang mukha ay ilang sentimetro na lamang ang layo mula sa akin. Umatras ako, takot na takot. Wala na. Mabilis kong sinabi, ako na ang gagawa ng lahat para mamayang gabi. Matulog ka sa taas. Ako na ang bahala sa kapatid ko sa baba. Pero paglingon ko, niyakap niya ako mula sa likuran. Bakit ako matutulog sa taas? Ibinigay sa akin ng kapatid mo itong singsing na brilyante ngayon. Siguro nagkakahalaga ito ng ilang libo. Napakabait niya sa akin. Kaya dapat ko siyang ibigay sa aking pinakamahalagang pag-aari. Tama ba? Kinakabahang sabi ko. Pero napakayaman ng pamilya mo. Naramdaman mo ba ang sobrang emosyon mo dahil sa isang simpleng singsing? Tumawa si Yomo. Parang may nabigyan ka na sa akin ng mas mahalaga pa rito. Wala akong masabi. Nagpatuloy siya, kalimutan mo na ang mga regalo. Sa tingin ko matagal mo na akong nakalimutan. Agad akong sumigaw, hindi totoo yan. Noong umalis ako sa paaralan, binago ko ang numero ng telepono ko. Binura ko ang kontak mo dahil natatakot akong mawala ang aking kahinahunan at matawagan kita. Pero hindi pa rin kita nakakalimutan. Agad na tanong ni Yomo, kung gayon, bakit hindi mo ako hinanap sa loob ng 4 na taon na ito? At higit pa riyan, lumipat ka na sa bahay ng asawa mo. Parang isang walang kwentang asawa. Lubos akong nalito sa mga tanong niya. Nagsimula akong mautal, ngunit walang gumana. Hindi ako makaisip ng tamang sagot. Biglang sumigaw si Yomo ng galit. Shan Fan, lagi ka nalang ganyan. Napakatahimik, napakasarili. Kung hindi ka magsasalita, paano malalaman ng mga tao ang iniisip mo? Ano ang ginagawa mo sa labas nitong nakaraang 4 na taon? Hindi ka ba talaga kasal? Nagsisinungaling ba sa akin ang kapatid mo? Hindi ba? Sagutin mo ako. Pero nanatili akong tahimik. Ngayon, kasama na niya ang kapatid ko. Ano kaya ang magbabago kung sinabi ko ang totoo? Sa wakas, tiningnan ako ni Yomo nang may pagkadismaya at umakyat sa taas para matulog. Halos tulog na ako nang bigla akong makaramdam ng kakaiba. Iminulat ko ang aking mga mata at may isang dagat ng apoy sa harap ko. Nakita kong nasusunog ang buong bahay. Agad akong tumakbo sa kwarto ng kapatid ko para gisingin siya. Nanginginig siya sa takot. Ang una niyang reaksyon ay, tumakbo ka. Hinawakan ko ang kamay niya at sumigaw, Yomo, nasa itaas si Yomo.
Pero lalong lumalakas ang apoy. Kitang-kita sa mukha ng kapatid ko ang takot sa kamatayan. Kinamayan niya ako at tumakbo palabas para iligtas ang buhay niya. Maaaring gumuho ang bahay anumang oras. Kung tumakas ako ngayon, baka nakatakas ako. Pero paano si Yamo? Tumakbo ako papunta sa kusina. Binasa ko lahat ng damit ko sa tubig at tumakbo diretso sa pinakamataas na palapag. Nilalamon na ng apoy ang kwarto niya. Sinipa ko ang pinto at pumasok sa loob para makita si Yamo na wala ng malay. Kinarga ko siya sa aking mga bisig at tumakbo sa nagliliyab na apoy. Pinalalabo ng usok ang aking kamalayan. Habang tumatakbo ako palabas ng bahay, isang mabigat na nagliliyab na biga ang bumagsak sa aking likod, at agad akong nahimatay. Paggising ko, napatay na ng mga kapitbahay ang apoy. Ang buong bahay ay naging abo, at umiiyak si Yamo, mahigpit na niyakap ang aking kapatid. Kinakabahan kong tinanong si Yamo, nasaktan ka ba? Ngunit malamig niya akong tiningnan at sinabing, wow, ngayon ko lang naalala ang mga alaala ko sa sunog. Nasaan ka noong tumama ito? Mabuti na lang at naroon si Yong. Kung hindi, malamang namatay na ako. Nang marinig ko ito, gulat na gulat akong tumingin sa kapatid ko. Hinawakan niya si Yamo at sinabing, Yamo, sinabi ko sa iyo na paprotektahan kita habang buhay. Kahit mawala pa ang buhay ko, ililigtas kita. Emosyonal na sabi ni Yamo, ikaw, labis akong naantig, salamat sa pagliligtas mo sa akin, pero iniligtas ko siya. At ang pinakamasamang bahagi ay, walang kahihiyang inaako ng kapatid ko ang lahat ng papuri. Sa sandaling iyon, sumabog ang galit ko at sumigaw ako, Yamo, iniligtas kita. Nagulat si Yamo noong una, ngunit, sa sumunod na sandali, muling kumalma ang kanyang mukha. Agad na pumutol ang aking kapatid, Sanfan, nang makita mong nasusunog ang bahay, tumakbo ka para sa iyong buhay. Isinugol ko ang aking buhay para iligtas si Yamo. Ngayon, paano ito nagiging katapangan mo? Ano ang sinusubukan mong sabihin? Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, at saka, kasintahan ko si Yamo. Tungkulin kong iligtas siya. Sa anong karapatan mo naramdaman ang pangangailangang iligtas siya? At bakit ka paniniwalaan ni Yamo? Malamig din akong tiningnan ni Yamo at sinabing, Sanfan, tama ang iyong kapatid. Kailangan ng maraming lakas ng loob para iligtas ang isang tao sa ganoong sitwasyon. Talaga bang isusuko mo ang buhay mo para sa akin? Kung ganoon ako kahalaga sa iyo, hindi mo sana pinutol ang komunikasyon sa akin sa loob ng 4 na taon. Tama ba? Dito mo na lang tapusin ito. Alam ko kung sino talaga ang tumulong sa akin. Natahimik akong muli sa harap ng kanyang mga tanong. Ang pangyayaring iyon ang nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng aking kapatid. Matapos masunog ang bahay, dinala ni Yamo ang aking kapatid sa kanyang tahanan. Noong una ay tutol ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon. Ngunit nang marinig nila na iniligtas ng aking kapatid ang buhay ni Yamo mula sa sunog at na siya rin ay isang nagtapos sa unibersidad, agad nilang tinanggap ang relasyon. Walang mapupuntahan. Kaya nanatili ako sa kapitbahay ko, kay Tia Hong, ng ilang araw. Tinanong niya ako kung paano nagsimula ang sunog, ngunit wala akong makuhang sagot. Ang tanging nasa isip ko lang ay short circuit. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, nalaman kong hindi aksidente ang sunog. May nagudyok nito. Nang panahong iyon, nililinas ko ang nasunog na lugar. Biglang may ilang taong pumasok. Sa harap ay isang dalagang nakasuot ng salaming pang-araw. Sa likuran niya ay nakatayo ang 4 o 5 matangkad at malalakas na lalaki na nakaitim na suit. Malinaw sa kanilang mga mata na wala silang magandang intensyon. Tumingin ang babae sa nasunog na bahay. Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ko ng mayabang. Nagtanong siya, kaya ikaw ang kapatid ng Sanfan Saunders? Maingat kong tinanong, sino ka? At ano ang kailangan mo? Malamig niyang sabi, sagutin mo muna ang tanong ko. Sabi ko, oo, ako si Sanfan. Muling nagtanong ang babae, ikaw ang humila sa halimaw na iyon palabas ng apoy. Kahit ang kapatid mo ay walang lakas ng loob na iligtas siya. Pero isinugol mo ang buhay mo para iligtas ang babaeng parang Zorro. Gusto mo bang ipagkanulo ang sarili mong kapatid? Ang halimaw na iyon. Kumunat ang noo ko nang marinig ko ang pangalan ni Miss Yamo. Pakiramdam ko, paano nila nalaman ang lahat ng ito? Sabi ng babae habang nagngangalit ang mga ngipin, ipinanganak siyang may 7 buhay na parang pusa. Napakalaking sunog pero hindi pa rin siya namatay.
Galit kong tanong, sino kayo? At paano ninyo nalaman ang tungkol sa gabing iyon? Natatawang sabi ng babae, dahil ako ang nag-utos ng apoy. Kaya paano ko hindi malalaman? Pagkarinig nito, isang apoy ang nagliyab sa loob ko. Aatakehin ko na sana siya nang mahuli ako ng kanyang mga bodyguard at inihagis ako sa lupa. Wala akong magawa kahit gusto ko. Tinitigan ako ng babae mula sa itaas at sinabing, kung gusto mong mabuhay, sabihin mo sa akin ngayon. Nasaan siya? Sino? Tanong ko habang nagngangalit ang mga ngipin. Sabi niya, saan nagtatago si Sanyang? Kung hindi mo sasabihin sa akin, ilalabas ko ang lahat ng galit ko sa iyo. Pero matigas ang ulo ko simula pagkabata. Iniwas ko ang tingin ko at hindi umimik. Sabi ng isa sa mga tauhan niya, Ginang, napakatigas pala ng ulo ng batang ito. Mukhang kailangan siyang turuan ng leksyon. Saka lang niya maiintindihan kung sino ang pinagkakaguluhan niya. Akmang susuntukan na sana ng lalaki nang pigilan siya ng babae. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Pagkakonekta ng tawag, sinabi niya, si Sanyang, ang nakababata mong kapatid, ay nasa kamay ko. Kung ayaw kong may mangyari sa kanya. Pero bago pa siya matapos magsalita, ibinaba ng kapatid ko ang tawag. Galit na tumawag ulit ang babae. Pero sa pagkakataong ito ay pinatay na ang telepono. Sarkastiko siyang tumawa. Wow, kadugo. Ngayon naiintindihan ko na ang katotohanan. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sinabing, San Fan, pinaglaruan ako ng kapatid mo. Ngayon ay nagtatago ang duwag na iyon, kaya gagamitin kita bilang punching bag niya. Galit kong sagot. Hindi ko itinuturing na kapatid ang isang walang hiyang taong tulad niya. Natigilan sandali ang babae matapos akong marinig. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang mga tao at inutusan silang dalhin ako sa loob. Habang nasa daan, sinabi niya sa akin na ang pangalan niya ay Guan. Kaklase siya ng kapatid ko sa unibersidad. Hinabol siya ng kapatid ko para samantalahin ang kapangyarihan at kayamanan ng pamilyang Go at kalaunan ay ginawa siyang kasintahan. Ngunit kalaunan, nalaman ni Guan na ang kapatid ko ay nanliligaw sa maraming babae sa kolehiyo. Marami pa nga ang nagpalaglag dahil sa kanya. Hindi ito natiis ni Guan. Kaya't pumunta siya para maghiganti. Mayabang niyang sinabi, narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Gu? Isa akong Harriet mula sa grupong iyon. Pinaglaruan ng kapatid mo ang damdamin ko. Ngayon sabihin mo sa akin, paano ko maaayos ang problema? Hindi ako makapaniwala. Ang kapatid ko ay magiging isang napakasamang tao. Ngunit naisip ko, ano pa nga ba ang magagawa ng isang taong magagamit ang sarili niyang kapatid? Sabi ko, sinunog mo ang bahay namin hanggang maging abo. Ano pa ang gusto mo? Tumingin sa akin si Gukyan at sinabing, nalaman ko noong araw na iyon na ipinagdiriwang ni Sanyang ang kaarawan ng kupol na iyon. Kaya nagpadala ako ng ilang tao para turuan siya ng leksyon. Ngunit hindi ko inaasahan na uuwi sila. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, pero babayaran ko ang pinsalang dulot ko. Pagkasabi nito, tumingin sa akin si Gukyan nang nakangiti. Itinapon ko ang bank card ko. May 2 lakh rupees dito. Sapat na siguro iyon para mapatakbo ang bahay. Tama ba? Tapos na ang usapin tungkol sa bahay. Pero paano ko aasikasuhin ang larong ginawa ng kapatid mo sa nararamdaman ko? Kapatid ka niya, kaya bakit hindi mo na lang siya pagbayaran? Kung nangyari ito noon pa, ako na sana ang yumako ng responsibilidad para sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Pero ngayon, wasak na ako. Tumigil ako sa pag-aaral. Nagtrabaho ako ng husto sa minahan ng karbon. Tiniis ko ang buhay na parang impyerno. Muntik na akong ilibing ng buhay. Para lang makapag-aral ang kapatid ko sa unibersidad. At ano ang ginawa niya? Ginamit ko ang pinaghirapan kong pera para manligaw ng mga babae. Gumastos ng pera para sa mga iyon. Mahalaga ba sa kanya kung ako ay mabuhay o mamatay? Mula ngayon, kanya na ang buhay niya. Akin na ang buhay ko. Wala akong kinalaman sa mga ginagawa niya. Tumawa si Gian. Sa tingin mo ba ay iiwan kita kung makikipaghiwalay ka sa kanya? Pareho kayong ipinanganak sa iisang ina. Basura siya. Kaya gaano kakabuti ang magagawa mo? Alam na alam ko kung saan nagtatago si Sanyo. Ibigay mo sa kanya ang mensahe ko. Kailangan niyang pumunta sa akin bago bukas ng gabi. Ito na ang huling pagkakataon niya. Kung hindi, gagawin kong impyerno hindi lang ang buhay niya, kundi pati na rin ang buhay mo at ng kupol na si Yamo. Kinagat niya ang mga pisngi ko.
Tinapik niya ako ng mahina at sinabing, pumasok ka sa apoy at iniligtas mo ang babaeng iyon, kaya napakahalaga niya sa iyo. Pagkaalis ni Gukan, dumiretso ako sa bahay ni Yamo. Pagbukas niya ng pinto, may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ako, agad na nawala ang kanyang ngiti. Sa malamig na boses, nagtanong siya, anong ginagawa mo rito? Bakit ka napunta rito? Sumagot ako, nandito ako para hanapin si Sanyang. Sabi ni Yamo, nakalabas na ang kapatid mo. Hindi pa siya bumabalik. Sabihin mo sa akin ang gusto mo. Umiling ako. Ang bagay na ito ay lampas sa iyong kontrol. Maghihintay ako sa labas pagdating niya. Pumunta ako at umupo sa isang bangko malapit sa artificial na lawa sa labas ng apartment complex. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng mga yabag mula sa likuran. Nakatayo si Yamo sa likuran ko. Sabi niya, sa tingin ko may karapatan akong malaman ang katotohanan tungkol sa kapatid mo. Hindi ako mapakali sa tono niya. Malamig akong tumawa. Kakapasok mo lang sa isang relasyon sa kanya at itinuturing mo na ang lahat para sa kanya. Gaano karami ang alam mo tungkol sa kanya? Tinitigan ako ni Yamo. Sa 4 na taon na ito, nawala ka na parang nilamon ka ng lupa. Araw-araw ka naming nakikita, sabi niya. Naghanap ako ng lugar at sa wakas ay nalaman kong magiging isang walang kwentang manugang ka na nakatira sa bahay ng ibang pamilya. Nakakatawa. Mas alam ko pa nga ang nangyari nitong 4 na taon kaysa sa iyo. Natawa ako nang may galit sa sinabi niya. Sabi ko, wala ring alam si Sanyong tungkol sa akin. Bakit hindi mo siya tanungin kung saan niya nakuha ang pera sa loob ng 4 na taon na ito? Agad na nagbago ang mukha ni Yamo. Mahina niyang sinabi, anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nagbabayad ng mga bayarin niya sa universidad nitong mga nakaraang taon. Iniwas ko ang tingin ko. Ayokong pag-usapan ang nakaraan ngayon. Yamo, kung mayroon kang anumang pagdududa tungkol sa akin. Kung may tiwala ka pa rin sa akin, tapusin mo na agad ang relasyon mo kay Sunny. Kung hindi ka agad makikipaghiwalay, hihilahin ka rin ni Gukyan papasok dito. Biglang sumabog ang galit ni Yamo, dapat ba akong makipaghiwalay sa kanya dahil lang sa sinasabi mong, sino ako para sa'yo? Anong karapatan mo para kontrolin ako? Pagkatapos ay galit niyang tinanong, nahulog ba ang loob mo sa akin dahil gusto ko ang kapatid mo? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko ng sandaling iyon. Sumigaw ako ng malakas, oo, gusto kita. Simula pagkabata, palagi, natataranta ako habang sinasabi ko ito. Hindi ko man lang magawang maglakas loob na tingnan siya. Kaming dalawa. Matagal silang natahimik. Biglang sumigaw si Yamo. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Tinanong ko pa nga ikaw noong araw na ibinigay sa akin ng kapatid mo ang singsing. Pero ikaw mismo ang nagsabing dapat ko itong tanggapin. Pagkatapos ay napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nanginginig ang boses niyang sinabi, alam mo ba? Ang taong gusto ko ay ikaw, Sanfan, hindi ang kapatid mo. Matagal ko nang hinihintay na marinig ito, pero lagi kang tahimik. Kung hindi ka nagsasalita, paano ko malalaman ang nararamdaman mo? Tumigil ako ng tuluyan. Siyo, na lagi kong itinuturing na pag-ibig ng aking kapatid. Paulit-ulit kong iniisip na gusto niya ako, pero ang totoo ay mahal niya ako. Nagsimulang umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Habang umiiyak, sinabi niya, nakapag-oo na ako sa kapatid mo at ngayon sinasabi mo na mahal mo ako, hindi mo ba iniisip na huli na ang lahat? Sanfan, galit ako sa iyo. Napaupo siya habang hawak ang kanyang ulo at nagsimulang umiyak ng husto. Nang makita ang kanyang kalagayan, parang may sumaksak sa puso ko. Ngayon ko naintindihan kung bakit niya hinihingi ang aking opinyon noong araw na iyon. Gusto niya akong pigilan siya. Sabihin sa kanya ang nasa puso ko. Pero isa akong tanga. Mahal ko talaga ang kapatid ko. Tinanggap ko na kanya na si Yamo. Nauutal akong sinabi, Yamo, pasensya na. Patawarin mo ako. Namula ang mga mata niya. Galit niya akong tiningnan. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Kung gusto mong humingi ng tawad, humingi ka ng tawad sa nararamdaman ko para sa iyo sa loob ng maraming taon. Binigyan kita ng napakaraming pagkakataon. Pero ikaw mismo ang lumikha ng sitwasyong ito. Ngayong nawala na tayo ng pagkakataon, hayaan mong manatili ang mga bagay-bagay kung ano ang totoo. At makinig kang mabuti sa isang bagay. Mula ngayon, kasintahan na ako ng kapatid mo. Isinugol pa niya ang buhay niya para iligtas ang buhay ko.
Hindi ko kailanman pagtataksilan ang isang taong tulad niya. Agad niyang sinabi ng gabing iyon na ako ang nagligtas sa iyo, hindi si Sanyong Yamo. Tiningnan ako ni Sanyong Yamo ng malamig at sinabing may panunuya at sa tingin mo ay maniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Dati ay gusto kita ngunit pagkatapos ng lahat ng ito, ngayon ay nakita ko na ang iyong tunay na katotohanan, patuloy mong sinasabi na mahal mo ako ngunit sa buong 4 na taon ay hindi mo ako kinontak kahit isang beses, sa kabaligtaran ay pumunta ka sa bahay ng iba at nagsimulang mamuhay bilang manugang habang ikaw ay namumuhay ng masayang sa labas, naisip mo ba kung ano ang nararamdaman ko at kahit ngayon ay hindi ka nahihiyang sabihin na ikaw gusto mo ako? Hindi pa ba sapat ang isang asawa para sa iyo? Ngayon gusto mo ring paglaruan ang damdamin ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sanfan, isa kang mapagkunwari. Hindi ko inakalang haantong ka sa ganito. At makinig kang mabuti, kahit hindi ako kasintahan ng iyong kapatid, hindi ako magiging sa iyo. Mula ngayon, puro galit na lang ang meron ako sa iyo. Ang buong hindi pagkakaunawaang ito ay sanhi ni Sanyang. Alam na niya na may gusto sa akin si Yamo. Gayunpaman, nagsinungaling siya sa kanya, sinasabing may asawa na ako. Ngunit dahil lamang sa isang hindi pagkakaunawaan kaya madali ko siyang pinakawalan. Hindi ko hahayaang hindi iyon mapaparusahan. Sinabi kong si Sanyang, hindi ako, ang naglalaro sa damdamin ng tao. Ang totoo, marami siyang babae, at isa ka lang sa kanila. Isang sampal, sinampal ako ni Yamo ng buong lakas. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, at sinabi niya, hindi kita hahayaang magsabi ng masama tungkol kay Jong-il. Mas kilala ko kaysa kaninuman kung anong klaseng tao siya. Maaaring basura ka, ngunit hindi siya. Nag-init ang aking mga pisngi, ngunit mas sumakit ang aking puso. Sa sandaling iyon, bumalik si Sanyo. Nang makita ang mga luha sa mga mata ni Yamo, agad niyang tinanong, naistorbo ka ba? Pagkatapos, tumingin siya sa akin at sinabing, Sanfan, maaaring kapatid kita. Pero si Yamo ang babaeng handa kong ibigay ang buhay ko para protektahan. Kapag nagsalita ka kahit isang kalokohan sa harap niya, kakalimutan ko ang ating pagkakapatiran. Ang banta niya ay para pakalmeyan si Yamo. Ngayong hayag na ang lahat, tumawa ako ng malamig at sinabing, wala akong kwenta. May kilala ka bang babaeng nagngangalang Haiguan? Sabi niya dapat mo siyang puntahan bago bukas ng gabi. Kung hindi, magiging napakasama ng kahihinatnan. Biglang nagbago ang mukha ni Sanyo. Pero sa sumunod na sandali ay nagsimula na siyang umarte. Sino si Guan? Sino siya? Wala akong kilalang Guan. Sanfan, sinasabi mo lang ang lahat ng ito para iwan ako ni Yamo. Pagkatapos ay mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Yamo. Yamo, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong kilalang Guan. Bahagyang ngumiti si Yamo at sinabing, kung wala akong tiwala sa iyo kahit kaunti, hindi ako karapat-dapat na maging kasintahan mo. Agad na ngumiti si Sanyong. Pagkatapos ay niyakap niya si Yamo at pumasok sa loob. Habang papalapit ang gabi, biglang lumapit sa akin ang 2 lalaki mula sa Gukyan. Sa pilitan nila akong kinuha. Iniwan ko siya sa villa ng resort. Sa loob ng villa, nakaupo si Gukon sa game room. Kitang-kita ang birthmark malapit sa kaliwang mata niya. Malamig na tanong niya, ginawa mo ba ang trabahong hiniling ko sa iyo kahapon? Umiling ako. Galit na inihampas ni Gukon ang kamay niya sa mesa. Hindi pa rin siya pumupunta rito. Talaga bang hindi alam ng couple na yun kung saan siya nagtatago? Maya-maya ay nagmadaling pumasok ang isang bodyguard. Ginang, nakatanggap ako ng tawag. Natagpuan na namin siya at nahuli na rin namin ang babaeng yun, si Chenyu Yamo. Nadurog ang puso ko nang marinig ko ito. Ibig sabihin, nahuli na rin si Yamo. Lumapit sa akin si Gukon at sinabing, kung hindi mo kami bibigyan ng daan bukas, kung gayon. Kung ipinakita namin sa kanila, baka hindi namin natagpuan ang kinaroroonan ng malaaso na mag-asawang iyon. Doon ko lang napagtanto. Sinundan nila ako. Mabilis kong sinabi, Binibini, sa totoo lang, walang alam si Binibining Yamo tungkol kay Sanyang at sa relasyon ninyo. Huwag mo siyang tratuhin na parang ibang babae. Pero pinutol ako ni Jikian, at pinagalitan ako. Tumahimik ka. Kumukulo ang dugo ko sa pagbanggit pa lang sa pangalan ng maliit na Sorrow na iyon. Kapag nagsalita ka pa, puputulan ko ang dila mo. Pagkalipas ng mga 10 minuto, sapilitang pinapasok sina Sanyong at Binibining Yamo. Sinugod ni Jikian si Sanyong nang walang imak.
Sinipa at sinuntok niya ito. Nagsimula ang pambubugbog. Habang sinusubukang gumanti ni Sanyang, isa sa kanyang mga tauhan ang nagpatamba sa kanya sa lupa. Nanginag sa takot si Yamo. Sumigaw siya, tumigil. Anong karapatan ninyong bugbugin siya? Tatawag ako ng pulis. Namutla ang kanyang mukha. Malamig siyang tiningnan ni Gukan at sinabing, wow, ang sinta mo. Hindi nakakapagtaka na pinagtaksilan ako ni Sanyang. Pero napakataas ng kabayaran ng pagkagalit ko. Mabilis na sinabi ni Sanyang, yon mo, kasalanan ko. Hindi dapat ako nagsinungaling sa iyo. Matagal na akong may relasyon sa kanya. Pero kalaunan ay naintindihan ko na. Napagtanto kong hindi tayo magkatugma. Kaya tayo naghiwalay. Ikaw lang ang taong tunay kong mahal. Galit na galit, kinuha ni Guiyan ang isang lambanog at akmang hahampasin sana sa ulo si Sunny. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng isa sa kanyang mga tauhan. Malamig siyang tumawa at sinabing, walang kwenta ang buhay ng asong ito. At marami naman akong pera. Pagkatapos, tinitigan si Sunny, at sinabing, makinig kang mabuti. Hindi mo ako itinakwil. Iniwan kita. Ang isang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat na maglinis ng sapatos ko. Pero talagang ininas mo ako. Sabi niya kay Yamo. Tumingin siya sa kanya at sinabing may nakakamandag ng ngiti, gustong-gusto mo ang cute na maliit na bagay na ito, di ba? Ngayon ay sisirain ko ito sa harap mismo ng iyong mga mata. Iiwan kitang nagmamakaawa para sa kamatayan. Pagkatapos ay tumingin si Gukan sa kanyang mga tauhan at sinabing, swerte ka ngayon. Mukhang napakalambot ng maliit na manika na ito. Huwag kang masyadong magaspang. Mag-ingat ka lang na huwag itong mamatay. Nagliwanag ang mga mata ng mga lalaki. Hinayla nila si Yamo, na nagpupumiglas ng buong lakas, patungo sa susunod na silid. Agad na kumapit si Sanyang sa mga binti ni Gukan. Nagmakaawa siya, Wakian. Huwag mo siyang hawakan. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Gagawin ko ang lahat, sabi ni Gukan sa malamig na boses, kung gayon, baliin mo ang isa sa iyong mga braso. Pagkatapos ay palalayain ko ang babaeng iyon. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni San iyon na parang bangkay. Nakatayo siya roon na nanigas. Sinipa siya ni Gian palayo. Anong problema? Natatakot ako. Alam kong hindi mo ito gagawin. Binigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong tawaging walang puso ngayon. Dalhin mo siya sa loob. Sa pilitang kinakaladkad palabas si Yamo. Agad kong kinuha ang aking bank card at sinabing, Binibini, pakibalik po itong 200,000 yuan. Nagmamakaawa lang ako sa iyo na palayain mo na ako. Hinihiling ko, pakiusap, palayain mo si Miss Yamo. Tinignan ako ni Go Chen nang nakakapangilabot. Sa tingin mo ba kailangan ko ang 200,000 rupees na ito? Mabilis kong sinabi, alam kong hindi nagkukulang ng pera si Miss Gu. Pero dapat parusahan ang nagkamali. Walang kasalanan si Yamo. Miss Gu, pakiusap, palayain mo siya. Tinitigan ako ni Go Chian ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, sige. Isa sa mga kamay mo ang kapalit ng kaligtasan niya. May lakas ng loob ako. Kung gagawin mo, pakakawalan ko ang maliit na manika na iyon. Sa totoo lang, natakot din ako ng husto. Napabuntong hininga si Go Chen. Wow, mukhang duwag din siya. Bigla akong sumigaw, oo, pero kailangan mong tuparin ang pangako mo. Bahagyang nagulat si Gachian. Sumenyas siya gamit ang kanyang mga mata. Agad akong nilapitan ng dalawang malalaking lalaki. Inipit ng isa ang kanang kamay ko sa poker table, at ang isa naman ay nagbubuhat ng mabigat na upuan. Sabi niya, hoy, bata, mag-isip ka ng mabuti. Kapag bumagsak ang upuang ito, mawawalan ng silbi ang kamay na ito habang buhay. Asawa ng kapatid mo ang babaeng iyon. Kahit ang sarili niyang kasintahan ay hindi kayang gawin ito. Bakit ka nagpapanggap na bayani? Tumutulo ang malamig na pawis sa buong katawan ko. Pero hindi ko hahayaang mapahamak si Yamo dahil sa kanila. Pinaikit ko ng mariin ang aking mga mata at pinatigas ang aking buong katawan. Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos ay nakarinig ako ng isang masakit na sigaw. Napadilat ako ng mariin. Sumisigaw si Sanyong sa sakit, hawak ang kanyang kanang braso. Ang kanyang mukha ay ganap na nabalot ng sakit. Malamig na nagsalita ang mukha ni G. Sanyong, tandaan mong ayusin ang ating mga utang mula ngayon. Huwag mo na akong sagabal muli sa hinaharap. Hindi mo alam kung paano matalo.
Pagkatapos ay naghagis siya ng pera para sa mga gastusin sa medikal at pinayagan kaming lahat na umalis. Natakot si Yomo nang makita ang nabali na braso ni Sanyong. Umiiyak siya. Akala niya isinakripisyo ni Sanyong ang braso nito para sa kanya, ngunit ang totoo, hindi kailanman inakala ni Sanyong na babagsak sa kanya ang upuan. Nang makita ang sakit sa mukha ni Yomo, hiniling ko ng lubos na sana'y akin na ang nabali na braso. Agad na dinala ni Yomo si Sanyong sa ospital. Galit ako sa kanya, ngunit sinundan ko pa rin sila. Bali ang kanang braso ni Sanyo sa ilang bahagi. Kinabukasan, inilipat siya sa normal na ward. Nang puntahan ko siya, bigla siyang nagtanong, Sanfan, ikaw ang tunay kong kapatid, hindi ba? Kung gayon, bakit mo sinubukang saktan kami ni Yomo? Ang kanyang. Lubos akong natigilan sa tanong. Tiningnan din ako ni Yomo ng kakaiba. Muling sinabi ni Sanyong, huwag kang magpakatanga. Ang barahan na nasa iyo ay bigay ni Guan, may laman itong 200,000 rupees. Bakit kanya bibigyan ng ganito kalaking pera? Hindi niya nga kilala si Yomo. Talagang ipinagbili mo kami. Itinuring kitang kapatid ko, at determinado kang sirain ang buhay ko. Kung sinaktan mo lang ako, ayos lang sana. Pero Yomo, ay inosente. Kung hindi ko nabali ang braso ko, ninakaw na sana nila ang dangal niya. Sanfan, halika, Sanfan, dahil hindi mo makukuha si Yomo. Gusto mo siyang sirain. Ang puso mo ay napakabulok at nakakalason. Umalis ka rito at huwag mo nang ipapakita sa akin ang mukha mo. Hindi ko akalain na sasaksakin ako ni Sanyong sa likod ng ganoon. Malamig na tanong ni Yomo, Sanfan, totoo ba ang sinasabi ni Zhang? Kinuha mo ba ang pera ng babaeng iyon? Agad na sumagot si Sanyong, Yomo, nasa bulsa pa rin niya ang card. Kung hindi ka naniniwala, ikaw mismo ang sumagot. At kagabi, narinig ko mismo sa sarili kong mga tainga na binigyan siya ni Gukan ng 200,000 rupees gamit ang card na iyon. Labis na nalungkot si Yomo. Napuno ng galit ang kanyang mga mata. Namula siya. Sinigawan niya ako. Sanfan, sabi mo mahal mo ako. Ganito mo ako kamahal. Isa kang walang utang na loob na anak. Umalis ka rito. Ayoko nang makita ang mukha mo. Sinubukan kong magpaliwanag, pero galit na galit siya kaya ayaw niyang makinig. Si Sandyong, bukod pa riyan, ay patuloy na nagdaragdag ng panggatong sa apoy. Ngayon, sa kanyang mga mata, ako na ang naging pinakamalaking kaaway niya. Sinimulan niya akong itulak palabas ng silid. Napuno rin ako ng galit. Bakit? Bakit bulag niyang pinaniniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Sandyong? Pero ang aking mga salita, hindi ako kailanman nagtitiwala sa kanya. Tumalon ako sa apoy para iligtas siya. Handa ko pang ang baliin ang braso ko para sa kanyang kaligtasan. Ngunit tila balewala ang lahat ng aking pagsisikap kumpara sa dalawang matatamis na salita ni Sanyong. Lubos akong nadurog. Kung talagang iniisip niyang mabuting tao si Sanyong, hayaan na natin. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa kanilang mga gawain. Paglabas namin ng ospital, isang napakamahal na kotse ang nakaparada sa gate. Nakababa ang bintana ng kalahati. Nakaupo si Gakin sa loob. Iminuwestro niya gamit ang kanyang daliri, tumakbo ka. Maingat kong tanong, saan? Sabi ni Gian nang may kalahating ngiti. Natatakot ka ba na nandito ako? Kakainin kita. Tapos tumawa siya at sinabing, paano kung may birthmark sa mukha mo? Ang ganda ng babaeng ito, lubog sa pera, naiintindihan mo. May pila ng mga lalaking humahabol sa akin. Malamang hindi ako titingin sa isang lalaking katulad mo. Nag-atubili ako ng ilang segundo. Tapos pumunta siya sa kotse at nagtanong, bakit mo ako tinawagan ngayon? May away kayo ni Sandyong. Bakit mo ako kinaladkad dito? Ngayon sinasabi pa ni Sandyong na kinagat ko siya. Tiningnan ako ni Gian nang walang pakialam. Mukha niya yan. Ano ang sinasabi niya? Sino ang makakakontrol sa kanya? Sabi niya nang may ngiti na parang pilyo. At saka, ikaw. May pakialam ka pa rin sa kalokohang yan. Mahina kong sabi, hindi tungkol kay Sandyong, kundi sa iniisip ng kapatid na mo, Yomo. Inihagis ko sa kanya ang bank card ko. Ito. Itago mo ang card mo. Pagkatapos ay tumalikod ako at umalis. Agad na sumigaw si Guchen. Hoy, baliw ka ba? Dahil sa kalokohan ni Sandyong, tinatanggihan mo itong 200,000 yuan. Hindi ito suhol. Ito ay kabayaran. O baka ayaw mong ipaayos ang bahay mo. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya.
Ikaw ang prinsesa ng pamilyang Gu. Huwag mo na lang akong guluhin pa. Tama na yan para sa akin. Natatakot ako na kung kukunin ko ang pera mo, baka maaring hindi ka pakipakinabang ang pagbili ng sarili kong kabaong. Si Gukan ay isang babaeng may mataas na katayuan sa lipunan. Magkaiba ang mundo niya at ang mundo ko. Kung kinuha ko lang ang perang ito at kalaunan ay nagbago ang kanyang kalooban, baka hindi lang 2 lakh rupees ang babayaran ko. Nakaipon ako ng pera sa loob ng 4 na taon na ito. Ang plano ko ay maghanap ng trabaho at pagkatapos magkaroon ng matatag na kita, aayusin ko ang bahay. Ngunit sa loob ng ilang araw na sunod-sunod, tinanggihan ako kahit saan. Isa lang ang dahilan, wala akong degree. Nang gabing iyon, nakilala ko ang aking kaibigan noong bata pa ako, si Moto Ekyang, sa isang eskinita. Kalaunan, pareho kaming pumunta sa isang plaza sa tabi ng kalsada. Naupo kami sa pwesto at nagsimulang uminom. Sabi ni Moto, napakahirap ng buhay sa labas. Mas mabuting bumalik sa iyong bayan at magsimula ng isang bagay. Lubos akong sumang-ayon sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na gumugol siya ng 1 taon sa pag-aaral kung paano gumawa ng mga peklat at gusto niyang magbukas ng sarili niyang pwesto sa lungsod, ngunit kulang siya sa puhunan. Nang sandaling iyon, narinig ng may-ari ng pwesto ang aming pag-uusap at pumasok na may dalang ilang beer. Sabi niya, ginagawa ko ito sa loob ng 10 taon. Pagod na ako ngayon. Gusto kong ilipat ang pwesto. Kung gusto mong kunin ito, ibibigay ko ito sa iyo sa halagang itinakda. Lasing, ako. At medyo natuwa si Moto. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, binili namin ang pwesto sa halagang 120,000 rupees. Ako ang namuhunan ng pera, at si Moto ang gagawa ng mahirap na trabaho. Napagkasunduan naming hatiin ang 70% ng kita at 30% sa kanya. Pagkatapos ng ilang pagsasaayos, opisyal naming binuksan ang tindahan pagkalipas ng mga 10 araw. Masigla ang negosyo sa araw ng pagbubukas. Literal na tumatakbo kami ni Moto. Maya-maya, dumating si Tia Wang at ang kanyang anak na babae upang tumulong. Doon lang kami medyo kumalma. Katatapos lang naming magpaalam sa isang grupo ng mga customer nang huminto sa harap ng tindahan ang isang kulay champagne na BMW. Bumaba sina Yomo at Sanyong sa kotse. Mahinang tumawa si Sanyong. Sabi niya, nakikita mo ba si Yomo? Ngayon naniniwala na ako. Kung hindi siya binigyan ni Gukan ng pera, saan kaya siya kukuha ng pera para pambili ng tusok? Pagkatapos ay malamig akong tinitigan ni Sanyong. Sanfan, si Zhang ba yan? Baliw na ba ang kapatid ko at si Yomo? Siniko ako ni Moto. Asikasuhin mo ang sarili mong negosyo. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Lumingon ako at nagsimulang pumasok sa loob ng tindahan. Noon lang ako pinigilan ni Sanyong. Sanfan, halika rito. Gusto kitang makausap. Lumapit ako sa kanya at nagtanong sa malamig na boses. Anong problema? Inayos ni Sanyong ang salamin niya at sinabing, nasunog na ang bahay. Walang saysay na iwan mo ito ng ganoon. Sino na ang bibili nito ngayon? Gusto niya ito, kaya iniisip kong ibenta ang bahay. Agad akong nagalit. Tutol ako sa pagbebenta ng bahay. Ito na ang huling senyales ng aming mga magulang. Kumunat ang noo ni Sandong. Nasunog na ang buong bahay. Ano ang saysay ng pagliligtas nito? Ako ang nakatatandang kapatid. Ako ang magdedesisyon. Pumayag ka man o hindi, pareho lang ang magiging resulta. Ibebenta ang bahay sa halagang 400,000 rupees. Hahatiin natin ang pera ng pantay. Malaki ang nagawa mong kasalanan sa akin, pero kahit na lumabas na wala kang utang na loob, hindi ako magiging patas sa iyo. Hindi ka mawawalan kahit 1 sentimo ng pera. Natawa ako ng may galit. Wala akong utang na loob. At habang sinusunog ang bahay. Kaya hindi mo talaga alam kung bakit nasunog ang bahay na iyon. Sanyong, hindi lang sa iyo ang bahay na iyon. May bahagi rin ako rito. At walang sino man ang gagalaw sa bahay na iyon hanggat hindi ako pumapayag. Namula si Sanyong sa galit. Pagkatapos ay sinabi ni Yomo, nasunog ng tuluyan ang bahay. Sa totoo lang, wala na itong silbi. Bigla ko siyang sinigawan. Tumahimik ka. Kasintahan ka lang niya. Hindi ka pa nga niya nagiging kasintahan. Sino ka para magsalita sa bahay ng pamilya ko? Ito ang unang pagkakataon na sinigawan ko si Yomo ng ganito kalakas. Namutla ang mukha niya sa galit. Ngunit nanatili siyang tahimik. Sanyong.
Nag-isip siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, sige. Hati ang bahay, kaya ibebenta ko ang kalahati ko. Noon din, sumabog ang galit ko. Sanyong, pakiusap, nagtapos ka sa universidad. Kailangan mo ba talagang ibenta ang bahay mo para mabuhay? At saka, kasintahan mo ito, di ba? Walang kwenta ang kaunting perang ito sa pamilya niya. Magaling kang gumawa ng kwento. Mag-asawa ka na lang. Sa bagay, may mga taong hindi kayang kilalanin ang isang tao. At madali silang maloko. Galit na sabi ni Yomo, sino ang sinasabi mong hindi niya kayang kilalanin ang isang tao? Nakanganga si Sandong, mag-ingat ka. Kausapin mo ako. Sanfan, hindi ako sumama kay Yomo dahil sa pera niya. Mahal ko siya. Papanatilihin ko siyang masaya sa aking pagsusumikap. Hindi ako aasa kahit kanino. Pagkatapos ay tinuya niya ako, sa tingin mo ba ay katulad mo ako, na ibinebenta ang sarili kong kapatid para magbukas ng food stall na ito? Well, kahit papaano ay may respeto ako sa sarili. Sarkastiko akong tumawa. Nang sandaling iyon, mabilis na pumagitna sina Tia Wang at Moto para pakalmeyan ang sitwasyon. Ngumiti si Tia Wang at sinabing, Hoy Yong, mamaya na natin pag-usapan ang pamilya natin. Huwag magmadali. Ngayon, pupunta tayo sa tindahan ni Chot Fan. Simula na. Kung may oras kayo, dito kayo at suportahan siya. Natatawang sabi rin ni Moto, Oo Kuya Jong Yamo, ngayon ay may pangregalo ako sa iyo, tikman mo ang mga tuhog ko at sabihin mo sa akin kung ano ang maaari kong pagbutihin. Nagkatinginan sina Sanyong at Yamo. Pagkatapos ay tumigil sila doon. Habang naghahain ng tsaa si Moto, saka sinabi ni Sanyong sa kakaibang tono. O.H. Young, ang negosyong ito ay sa iyo at kay Sanfan, di ba? Tingnan mo, magkakilala na tayo simula pagkabata. Kaya, bilang isang kaibigan, binibigyan kita ng ilang payo. Si Sanfan ay isang taong kayang ibenta kahit ang kanyang kapatid at ina para sa pera. Kung kasama niya. Kung nagnenegosyo siya, mag-ingat ka. Baka ipagbili ka niya, at tutulungan mo siyang bilangin ang pera niya. Nanginginig ako sa galit, pero sinenyasan ako ni Tia Wang na kumalma. Napakamot si Fatty sa ulo niya at sinabing, Hoy Zhang, magkasama na kami ni Fan simula pagkabata. Hindi siya yung tipo ng taong sinasabi mo. Nakasimangot na sabi ni Sanyong, nagbabago ang mga tao. Walang ekspresyong sabi ni Yamo, isa lang ang tandaan mo, Ekyang. Huwag mong saktan ang kahit sino. Pero huwag mo ring hayaang samantalahin ka ng kahit sino. Habang lumalalim ang gabi, 7 o 8 batang lalaki ang dumating at umupo sa ibang mesa. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman kong nagbebenta sila ng mga segunda manong kotse. Ang kanilang hitsura ay nagpapahiwatig na sila ay palaaway. Pinagsilbihan ko sila ng may pag-iingat. Ngunit gaya ng sabi nila, ang bagay na kinatatakutan mo ay kadalasang nangyayari. Naghahain ng pagkain si Tia Wang nang sinamantala ng isang kalbong lalaki ang pagkakataon at hinawakan ang kanyang hita. Nainsulto at nagalit, sinampal siya ni Tia Wang ng malakas. Sa sumunod na sandali, binaligtad nila ang mga mesa, binasag ang mga bangko, at pinagbantaan na kukunin si Tia Wang para turuan siya ng leksyon. Humingi ako ng tawad sa lahat ng posibleng paraan, ngunit, hindi nila ako pinakinggan. Sa halip, tumakbo rin sila para suntukin ako. Nang makita ito, agad na kinaladkad ni Sandyong si Yamo palayo. Natakot siyang baka kaladkarin din nila siya palayo. Agad na sinabi ni Yamo, Yong, kilala na natin si Tia Wang simula pagkabata. Ngayong nangyayari na ang lahat ng ito, manunood na lang ba tayo at aalis? Nagkibit balikat si Sangyong at marahang sinabi, Yamo, magsalita ka ng mahina. Kung maririnig nila, magkakaroon ng gulo. Ang mga taong ito ay mga nagbebenta ng segunda manong sasakyan. Ano sila? Mga kriminal lamang na nagbabalat kayo ng legal na negosyo, ngunit palihim na namamahala ng maruruming negosyo. Hindi kami makikialam sa kanilang mga gawain. Pwede, malamig na sabi ni Sanyong. Nangikil si Vian ng pera sa kanilang dalawa at ngayon ay naglakas loob siyang magbukas ng tindahan. Sa tingin ba niya ganoon lang kadali magpatakbo ng barbecue stall? Lahat ng uri ng tao ay pumupunta rito. Kung gusto mong mabuhay dito, kailangan mong malaman ang tama at maling paraan. Mas mabuti kung may some ira sa kariton niya. Gayunpaman, ang perang ginamit niya sa pagbubukas ng tindahan ay hindi malinis na pera. Ito ang karma niya. Itinaas ni Yomo ang kanyang ulo at tumingin sa akin ng kakaiba.
Pero walang pero. Itinaas ni Yomo Sanyong ang kanyang nasugatang kamay. Nakalimutan mo na ba kung paano nabali ang kamay na ito? Kung hindi niya tayo kinagat. Hindi sana tayo nahulog sa kamay ni Guan, at hindi sana nangyari sa iyo ang lahat ng iyon. Inaamin kong ako ang nagkamali noong una pa lang. Pero dapat ba natin siyang ibenta kapalit ng pera? Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon sa mga mata ni Yomo. Walang imak, tumalikod siya at naglakad patungo sa kotse. Sakto lang, isang dosenang mamahaling kotse ang biglang huminto sa kalsada. Mahigit 10 lalaki at babae ang lumabas mula sa kanila. Ang babaeng bumaba mula sa pinakamahal na kotse ay walang iba kundi si Guan mismo. Si Vian, na nakasuot ng salaming pang-araw, ay tumingin sa mga nakakalat na bagay sa paligid. Pagkatapos, agad siyang lumingon sa akin at nagtanong, San Fan, anong nangyari dito? Sino ang nanira sa lugar na ito? Pagkatapos, nagbago ang kanyang tingin. Ang sisi ay napunta kina Sanyong at Yomo. Si Sanyong ay naging lubos na natense. Mabilis niyang sinabi, wala ako roon. Wala ako roon. Sila ang may gawa ng lahat ng ito. Sumanghal si Guan. Alam kong wala kang ganoong kalaking lakas ng loob. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kalbong lalaki at sa kanyang mga kaibigan. Sinira ninyo ang lahat ng ito. Ang mga tao sa lote ng mga segunda manong kotse, nang makita ang isang malaking palabas, ay naunawaan na ang mga taong nasa harap nila ay ilang malalaking tao. Kaya naman walang nang ahas na gumawa ng maling galaw. Sinabi ng kalbong lalaki ng may malungkot na mukha, tingnan mo girl, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang makialam dito. Taga Mingchang used car lot kami. Ang pangalan ng aming boss ay San. Si Luba pala. Narinig mo na siguro ang pangalan. Pagkasabi niya noon, sinampal agad siya ni Guan sa mukha. Dapat mo ba siyang tanungin kung narinig na ba niya ang pangalang guro o hindi? Nakakatakot ang aura ni Guan ng sandaling iyon kaya't natigilan ang kalbong lalaki. Sa totoo lang, nagulat din ako. Isang mayamang babae ang nakatayo ng walang takot sa harap ng napakaraming tulisan. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang pagsuporta niya sa akin. Tinitigan ni Guan ang lahat at sinabing, makinig kayong mabuti. Si San Fan ay aking tauhan. Kung sino ang kumontra sa kanya ay kakalabanin ko. Puno ng autoridad ang kanyang boses. Natigilan ang lahat. Agad akong. Sabi niya, kailan pa ako naging lalaki mo? Tigilan mo na ang pagsasabi ng mga ganyang bagay. Salamat sa tulong. Pero huwag kang mag-imbento ng mga ganyang bagay. Noon lang, bahagyang ngumiti si Vian. Bago ko pa maintindihan ang kahit ano, hinawakan niya ang baba ko. Pagkatapos, sa malinaw at malakas na boses, sinabi niya, hindi ka naman lalaki mo dati, pero simula ngayon, lalaki ka na. Simula ngayon, San Fan, lalaki na ako. Tatakpan ko ang likod mo. Kung may mang-aasar sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Ako na ang bahala sa iba. Hindi ko akalain na malandi siya ng ganito kahayag. Nag-init ang mukha ko. Agad akong umatras. Ang tingin ni Sandyong ay puno ng matinding puot. Ngayon, ang lalaking nakatayo sa likuran ko. May dumating. Nakatayo roon si Yomo, may komplikadong ekspresyon sa mukha. Sumulyap siya sa akin ng patagilid habang nakanganga ang mga ngipin. Samantala, ang kalbong lalaki ay lubos na natakot. Agad niyang yumuko at nagsimulang mambabola. Malamig na sinabi ni Guan, alam kong si San Luba ay isang tulisan dati. Pero pagdating sa pakikipaglaban, wala akong kinatatakutan. Oo, paulit-ulit na umiling ang kalbong lalaki. Sabi ni Guan, sige, tinatanggap ko na napagtanto ninyo ang inyong pagkakamali. Papayagan ko kayong umalis ngayon, pero babayaran ninyo ba ang buong orihinal na halaga para sa anumang nasira ninyo? May problema ba? Hindi, wala talaga. Ako ang magbabayad para sa lahat. Pinagawa sa akin ni Guan ang kwenta. Pero ayaw kong may utang ako sa kanya, kaya hindi ko na lang ginawa ang kwenta ng maayos. Sa huli, umalis ang kalbong lalaki na may dalang 2,000 yuan, humingi ng tawad kay Tia Wang, at tumakbo palayo. Lumapit si Tia Hong at sinabing, binibining Guan, napakalaki ng naitulong mo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana sila sumuko ng ganoon kadali. Ngumiti si Guan. Huwag kang mag-alala, Tia. Magkalapit kami ni San Fan. Ang mga bagay-bagay niya ay bagay-bagay ko rin. Tumingin siya sa akin ng may bahagyang ngiti. Hindi ko sinasadyang umiwas ng tingin. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako tinutulungan ng ganito. Natatawang sabi ni Moto,
Kuya Fan, kailan ka pa nagsimulang makilala ang isang babae mula sa ganito kayaman na pamilya? Hindi mo sinabi sa akin. Ngayon na paprotektahan na ni Miss Guan ang lugar na ito, magiging ligtas na ang negosyo. Magalang na sabi ni Guan, hindi naman malaking problema yan. Vian ang pangalan ko. Mula ngayon, kung may mapapahamak ka, banggitin mo lang ang pangalan ko. Mapabatas man o sa kalye, kailangan akong respetuhin ng lahat. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimulang pumunta si Vian sa tindahan araw-araw kasama ang ilang mayayamang lalaki at babae. Dose-dosenang mga luxury car ang nakaparada sa labas ng tindahan araw-araw, na siyang nagbigay pansin sa buong lugar. Alam kong nasa kalye sila. Ayoko ng mga side stall. Lahat sila ay pumupunta para lang mapasaya si Vian. Gumagastos sila ng libu-libong yuan araw-araw. Sinimulan ko ang negosyong ito para kumita ng pera. Pero unti-unti, naging hindi ako mapakali. Halos hindi ko na siya kilala. Bakit niya ako tinutulungan ng ganito kalaki? Pagkalipas ng ilang araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napagpasyahan kong tanungin siya ng direkta. Nang gabing iyon, maayos na naman ang takbo ng negosyo. Dumating muli sina Sanyong at Sister Yamo. Noong una, akala ko ay naroon sila para kumain. Pero partikular akong inimbitahan ni Sanyong. Pumunta ako sa kanila. Diretso si Sanyong sa punto. Umuwi ako ng 400,000 yuan. Naibenta ko na, 200,000 para sa iyo, 200,000 para sa akin. Sinabi ko na sa iyo, wala akong itatago kahit isang sentimo mo. Kasabay nito, inihagis niya ang kanyang bank card sa mesa. Agad akong sumabog. Sinugod ko siya, hinawakan ang kwelyo niya, at itinaas ang aking kamay para suntukin siya. Mabilis na pumagitna si Yamo. Sabi ni Sandyong, Yamo, hayaan mong suntukin ka niya. Sumusumpa ako na hindi ako lalaban. Pagkatapos ay tinuyan niya, ngayong ang malaking kapangyarihan tulad ng pamilya ay nasa likod na niya. Ano ang gagawin ko sa kanya? Galit na sabi ni Yamo, umalis ka na San Fanzang. Huwag mong isipin na may sumusuporta sa iyo. Kaya gawin mo ang gusto mo. Isang ekspresyon sa kanyang mukha. Kitang-kita ang galit. Pagkatapos ay sinabi niya, ipinaimbestigahan ko na ito. Aabutin sana ng hindi bababa sa 200,000 rupees para may ayos ang bahay mo, at kahit na matapos itong may ayos, maibebenta pa rin ito sa pinakamataas na halagang 500,000 rupees. Ngayon ay may nag-aalok ng 400,000 rupees, kaya pambihirang pagkakataon ito. Tama ang desisyon na ibenta ang bahay. At ang pinakamahalaga ay kahit na matapos ang ginawa mo sa kanya, hindi pa rin nabawasan niyong ang pera mo kahit isang sentimo. Wala siyang ginawang masama sa iyo. Pero hindi ka masaya, sabi ko sa nasasaktang boses. Iniwan ng mga magulang namin ang bahay na iyon. Hindi lang ito basta bahay. Mga alaala namin iyon. Kung maibebenta ang bahay, mababasag din ang mga alaalang iyon. Hindi ko napigilan ang sarili ko at sinuntok ko ng malakas si Sanyong. Nanghihina pa rin siya at 4 na taon na rin akong nagtrabaho ng husto. Sa isang suntok ko lang ay natambo siya sa lupa. Itinulak ako ni Yamo at mabilis na binuhat si Sanyong. Sanfan, baliw ka na talaga, sabi ni Sanyong nang may inosenteng mukha. Yamo, huwag mo siyang pigilan. Hayaan mong suntukin ko siya. Tingnan natin kung maglalakas loob siyang patayin ako o gagawin akong may kapansanan. Nang marinig ko siya, muling nag-alab ang galit ko. Tumakbo ako para suntukin siyang muli ngunit mabilis akong nasalo ni Moto. Pinagmamasdan ng mga customer, mukhang hindi maganda. Sabi ko habang nagngangalit ang mga ngipin, Sandyong, tiyak na magbabayad ka para dito. Malamig na tumawa si Sandyong. Binabantaan mo ako, Sanfan. Kung may mangyari sa akin sa hinaharap, ikaw ang dapat sisihin. Sabi ni Yamo, sumakay ka na sa kotse, Yong. Nababaliw na siya. Walang silbi na kausapin pa siya ngayon. Isinama niya si Sandong sa kotse at umalis. Pero pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang kotse. Sa pagkakataong ito, lumabas si Yamo ng mag-isa. Tumayo siya sa gilid ng kalsada. Lumapit ako sa kanya. Malamig na sabi ni Yamo, hindi mo ba iniisip na lumampas ka na sa hangganan? Kayo ni Yong ay tunay na magkapatid. Ano man ang ginawa mo sa kanya, palagi siyang ganito. Noon pa man ay pinahahalagahan ko na ang relasyon. Pero ikaw, paulit-ulit mo itong sinasaktan. Sa bawat pagkakataon, sinisira mo ang ugnayan ng kapatiran. Tiningnan niya ako ng may pagkadismaya.
Sa totoo lang, hindi ko akalain na sa loob lamang ng 4 na taon ay magbabago ka ng ganito kalaki na gagawin mo ang lahat para sa pera. Ganun ba kahalaga sa iyo ang pera? Alam kong nasa masamang kalagayan ang pamilya mo. Pero kahit papaano ay magkapatid kayong dalawa. At ngayon ay naging magkaaway na kayo. Ito ba ang resultang gusto mo? Sanfan. Balang araw ay tiyak na pagsisisihan mo ito. Malamig akong tumawa. Kaya sabihin mo sa akin dito. Naparito ka ba para bigyan ako ng mga aral sa buhay o para ipagtanggol ang iyong minamahal na kasintahan? Hindi mo kayang hawakan ang iyong lalaki at narito ka para sermonan ako. Sandali kang natigilan si Yamo. Pagkatapos ay sinabi niya, palagi mong sinasabing nagkamali si Jong sa iyo. Pero ano ang ginawa niya? Sabihin mo sa akin. Napatawa ako ng mapait. Pasensya na, Miss Chen. Kahit sabihin ko sa iyo ang totoo, maniniwala ka ba sa akin? Kung sasabihin kong iniligtas kita noong gabi ng sunog, maniniwala ka ba sa akin? Kung sasabihin kong hindi ko kayo kinagat, maniniwala ka ba sa akin? Noong araw na sinabi ni Gun na iiwan ka niya kapalit ng isa sa aking mga kamay at kung aaminin ko, maniniwala ka ba? Para sa iyo, si San Young ay palaging mabuting tao, at ako ang palaging kontrabida. Sa loob ng ilang segundo, may bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nag-isip siya, at sa wakas, nanlamig muli ang kanyang mukha. Gusto ko ring maniwala sa iyo. Ngunit iba ang sinasabi ng mga katotohanan. Noong araw ng sunog, pagkagising ko, nasa mga bisig ako ni Jong, at wala ka pa ring malay. Paano may iligtas ng isang taong walang malay ang isang tao? Sinasabi mong iniwan ako ni Guan dahil sa iyo. Ngunit ang nakita ko lang ay ang sugatang si Jong, at wala ni isang galos sa iyong katawan. Kaya, sabihin mo nga sa akin, paano ako maniniwala sa iyo? Tumawa ako ng mapait. Sige, wala na akong sasabihin ngayon. Ako ang kontrabida sa kwentong ito. Ngayon, masaya na ako. Sabi mo ayaw mo na akong makita ulit. Kaya makinig ka. Ayoko na ring makita ka ulit. Huwag ka nang lumapit sa harap ko. Muntik na akong sumabog sa galit. Namula rin ang mukha ni Yamo sa galit. Sakto lang, dumating ulit si Kanan kasama ang kanyang mayayamang kaibigan. Pinapasok niya muna ang lahat sa loob. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Yamo at pagkatapos ay sa akin, si Sanfan. Ano ang kailangan niya sa iyo? Pagkatapos ay naninangkit ang kanyang mga mata at sinabing, dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Ako nga, akin ka na ngayon. Kaya huwag mo akong guluhin. Kung hindi, mas malala pa ang kalagayan mo kaysa sa walang hiyang si Sanyong. Malamig na tumawa si Yer. Bakit hindi mo siya tanungin kung kasal na siya o hindi? Sabi mo sa iyo siya. Nakuha mo ba ang pahintulot ng asawa niya? Natigilan si Guan ng ilang segundo. Tinitigan niya ako at tinanong, may asawa ka na ba? Sabi niya kay Yamotane, sa tingin mo ba ay kasing simple at tapat pa rin siya ng inaakala niya? Sabi niya gusto niya ako. Kung hindi mahalaga sa iyo na may asawa na siya, ikaw na. Maraming pagbati sa inyong dalawa. Pagkatapos ay tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Sanfan, ito na ang huling beses na bibisitahin kita. Mula ngayon, tayo ay ganap na magkakilala. Dahil doon, sumakay si Yamo sa kanyang kotse at nagmaneho palayo. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Vian ang aking tainga at hinayla ako papasok. Lahat ay tumingin sa amin ng kakaiba. Nakarating kami sa isang bakanteng pribadong silid. Pagpasok pa lang namin, binitawan niya ang aking tainga at sinipa ang aking binti. Nako, sabihin mo sa akin ang totoo ngayon din. May asawa ka na ba o hindi? Galit niyang tinanggal ang kanyang salaming pang-araw. Pagkatapos ay umupo siya at sinabing, magsalita ka agad. Kung may itinatago ka sa akin, iyon na iyon. Ang magiging katapusan ay napakasama. Inis kong sinabi, may asawa na ba ako o wala? Ano bang pakialam mo? Inihampas ni Vian ang kamay niya sa mesa. Mahalaga sa akin iyon. Kung magpakasal ka, masisira ang plano ko. Kumunat ang noo ko. Anong plano? Anong bagong laro ang ginagawa mo ngayon? Sabi niya, sabihin mo muna sa akin, may asawa ka na ba o wala? Huminga ako ng malalim at umiling. Hindi. Agad na nagtanong si Vian, bakit sinabi ng magandang babaeng iyon na may asawa ka na? Sabi ko, loko lang ito ni Sanyong. Sa totoo lang, may gusto sa iyo ang babaeng iyon at para makuha siya, nagsinungaling si Sanyong sa kanya na may gusto ka. May asawa ka na,
At ang dahilan ng alitan ninyong magkapatid ay ang iisang babae. Mahinang sabi ko, Miss G, galing ka sa alta sosyedad. Huwag kang magsalita ng bastos. Nahulog lang sa kasinungalingan ni Sanyong si Yomo. Hindi siya basta ordinaryong babae lang. Sarkastiko na tumawa si Von. Wow, ang bilis mo namang kumampi sa kanya. Si Sanyong lang ang nasa puso niya. Wala kang lugar doon, at pinoprotektahan mo pa rin siya. Alam mo ba, sa paggawa nito, pinapamuka mo ang sarili mo na parang matamis na bulaklak na iyon. Masakit ang mga sinabi niya, pero hindi naman mali. Akala ni Yomo ay masamang tao ako, at nandito pa rin ako. Nanatili ang kanyang kalasag. Kung hindi ito pagsira sa sarili, ano iyon? Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, tumingin ako kay Gun. Kian, mula ngayon, hindi mo na kailangang pumunta rito araw-araw para suportahan ang negosyo. Malaki na ang nagastos ninyong pera nitong mga nakaraang araw. Alam kong lahat ng mga taong ito ay pumupunta dahil lang sa iyo. Pero hindi ito tama. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa pagkita ng perang ito. Sumandal si Kian sa kanyang upuan at sinabing, ikaw ang boss. Kami ang mga customer. Kung gusto naming gumastos ng pera dito, bakit ka hindi mapakali? Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng mabuti. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo bang tulungan kita sa isang bagay? Kahit limitado lang ang kakayahan ko. Siguro hindi ako makakatulong. Natigilan ako. Wow, mukhang hindi ka naman ganoon katanga. Wak iyan. Bigla siyang lumapit at umupo sa harap ko habang nakangiti. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko, at sinabing, gusto kitang maging kasintahan ko. Napatalon ako mula sa upuan sa gulat. Tinaasan niya ang kanyang kilay at sinabing, bakit ang dami mong reaksyon? Ang pangit ba ng itsura ko sa iyo? Sa totoo lang, hindi naman siya pangit. May birthmark lang siya malapit sa kanyang mata. Natatawang sabi niya sa sarili, parang kayo ni Sanyong. Pareho kayong dalawa. Pareho kayong may masamang panlasa at parang bata ang pag-iisip. Mabilis kong sinabing galing ka sa mataas na lipunan. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Malamig siyang tumawa at nagkunwari. Sa totoo lang, naiinis ka sa hitsura ko. Patuloy akong umiling. Yumuko siya at sinabing, kung gayon, maging kasintahan ko ka. Kahit ano ang gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Lahat ng kayang bilhin ng pera. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sinabing, Mistress Sang, nabibili ba ng pera ang damdamin? Agad niyang sinabi, hinding-hindi. At kung naiintindihan mo na ito, bakit ang dami mong pinipilit na gawin akong kasintahan mo? Mahinang sabi ko, alam mo namang may iba akong gusto. Pang-aasar ni Von, yung matamis na munting mukha niya. Ano ang nakikita ninyong lahat sa kanya? Ano ang espesyal sa kanya? Medyo mas maganda lang, at medyo mas maganda kaysa sa akin. Hinawakan niya ang birthmark malapit sa mata niya. Kung wala lang sana ang markang iyon malapit sa kaliwang mata ko, mas maganda sana ako kaysa sa kanya. Pagkatapos ay nanlamig ang mga mata niya. Aba, hindi ko basta-basta bibitawan ang matamis na mukha niya. Nabalitaan kung nasa negosyo ng mga halamang gamot ang mga magulang niya. Malaki na ang kinikita nila sa mga nakalipas na taon. Pero hanggat hindi siya umaalis ng lungsod, magiging maayos lang ako. Pasok na. Sa isang salita ko lang, kaya ko nang patayin ang pamilya Chin. Maniwala ka man o hindi, wala akong duda sa kapangyarihan niya. Nang makita ang aking katahimikan, tumingin sa akin si Vian. Kaya, makikinabang ka sa pagiging kasintahan ko. Walang masama. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang telepono at nag-type ng isang bagay. Pagkatapos, habang nakangiti, sinabi niya, may ipapakita ako sa iyo. Kinuha ko ito at tiningnan. Ito ay isang elektronikong kontrata ng pagbili at pagbebenta. Ang bahay na ibinebenta ay ang lumang bahay ng aking pamilya. Nagbebenta, Sanggang by us. Paano mo nakuha ang kontratang ito? Magaan na sabi ni Guan. Ngumiti siya. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi siya nagsalita. Pagkatapos ay isang mapanganib na hinala ang pumasok sa isip ko. Para subukan siya, tinanong ko siya, binili mo ba ang bahay ng pamilya ko? May problema ba? Ang bahay ng pamilya mo ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 8 lakh rupees. Pero nag-alok ako ng 10 lakh rupees. Napakasakim ni Sanjayan. Paano niya hindi agad napirmahan ang kontrata? 10 lakh rupees. Pero malinaw na sinabi ni Sanjong na 4 na lakh rupees lang ang nakuha niya.
Tiningnan kong mabuti muli ang kontrata at talagang nakasaad doon na 10 lakh rupees. Doon ko naintindihan ang lahat. Ibinulsa ng halimaw na si Sanjong ang buong 8 lakh rupees. Ang halimaw. Doon niya. Pumunta siya para ibigay sa akin ang pera ng mag-isa. Nagkakasala na siya. Nabalitaan kong lagi kang tutol sa pagbebenta ng bahay dahil simbolo iyon ng mga magulang mo. Mukhang emosyonal ka talaga. Kaya paano kung gumawa tayo ng kasunduan? Kung magiging nobyo kita sa loob ng 3 buwan, ibabalik ko sa iyo ang bahay. Pagkatapos ay magiging iyo na lang ito. Wala siyang kinalaman kay Sangon. Ano ang masasabi mo? Isang bahay na nagkakahalaga ng 1 milyong rupees kapalit ng 3 buwan. Labis akong natukso nito. Hindi dahil sa pera, kundi para mabawi ang bahay ng aking pamilya. Ngunit gayunpaman, sa aking puso, may mga pagdududa ako. Bakit ba niya ako pinagsisikapan na maging nobyo niya? Wala itong kinalaman sa damdamin. Dapat kumilos ang mga lalaki na parang mga lalaki. Ang mga taong pabigla-bigla ay hindi nakakamit ng anumang malaking bagay sa buhay. Magbigay ng diretsyong sagot. Oo o hindi. Sa mainit na kalooban, sinabi kong oo. Pero hindi ko inaasahan na iaanunsyo ni Gwen ang aming relasyon sa harap ng lahat. Agad na nagtipon sa akin ang mga mayayamang anak na sumama sa kanya. Tuwang-tuwa sila na parang mga kaibigan namin noong bata pa kami. Nang araw na iyon ay nagparty sila hanggang gabi. Nang paalis na ang lahat, lumapit sa akin ang matabang lalaki at sinabing, aking pamaypay. Aakyat ka na sa taas. Kaya huwag mong kalimutan ito kapatid. Oo, dadalan kita ng tsaa, magdadala ng tubig, dadalhin ko ang lahat ng dala. Gagawin ko ang anumang sabihin mo, aking pamaypay. Tumawa ako. Hindi kasing dali nang iniisip mo ang mga bagay-bagay. Hindi pa dumarating ang maswerteng araw ko. Pamaypay. Hoy, mukhang hindi mo pa rin ako itinuturing na kaibigan mo. Marahang tinapik ko ang ulo niya. Bahala ka na. Tumigil ka na sa pangangarap. Pamaypay. Sige kapatid, pero may isa akong itatanong. Paano naging ganito ang relasyon ninyo ni Jong? Dahil kay Yamo. Sa totoo lang, maaring wala kang sasabihin, pero naiintindihan ko. Yung gusto mo, si Yamo yan. May gusto ka na sa kanya simula pagkabata. Kumikirot ang puso ko nang marinig ko ang pangalan niya. Pinilit kong ngumiti pero hindi ako sumagot. Kinabukasan, habang patapos na ako sa almusal, sinundo ako ni Won. Sanfan, bilang nobyo ko, hindi ba't tungkulin mong sumama sa akin sa pamimili? Miss Buo, peke ang relasyong ito ng nobyo. Ano ang pagkakaiba kung peke o totoo? Ang pekeng nobyo ay nobyo pa rin. Sinabi ko na sa'yo na wala akong oras. Kailangan kong bumili ng mga sangkap. Nako, yung walang kwentang trabaho para sa matabang lalaki. Hayaan mo siyang gawin iyon. Iisa lang ang misyon mo, ang panatilihin akong masaya. Kumita ka man o hindi, susuportahan kita kung kinakailangan. Inikat ko ang aking mga mata. Ngunit sa huli, dahil sa kanyang mga pagbabanta at emosyonal na pangungutya, kinailangan kong sumama sa kanya. Si Von ay nagmamaneho ng kanyang convertible, nakasuot ng simpleng damit at walang gaanong make-up. Gayunpaman, ang kanyang tiwala sa sarili na kagandahan ay sumisikat mula sa loob.